Tinatapakan ng sariling asawa't kapatid ang kanyang pagkatao. Habang siya'y nag-aagaw buhay sa malamig na sahig ng ospital, nagpapakasarap ang dalawa gamit ang perang pinaghirapan niya. Pabigat lang talaga ang babaeng yan, halakhak ni Gabriel. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging martir. Ang dating basahan, ngayoy magiging apoy na susunog sa kanilang kasakiman. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang babaeng walang nang isusuko? Sayang naman ang lahat ng pinaghirapan natin kung hindi mapupunta sa atin ang buong ari-arian ng mga benerasyon, lalo na ang panaderya. It is the only thing that matters, Gabriel. Konting tiis na lang at magiging atin na ang lahat. Ang tinig na yon, ang malanding hagik-hik ni Isabela na nagmula sa nakabukas na laptop ni Gabriel ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa gitna ng puso ni Sarah. Nakatayo siya sa loob ng kanilang madilim na silid, bit-bit ang isang mamahaling relos na balak niyang iregalo sa kanilang 3 anibersaryo. Ang kislap ng ginto sa kanyang kamay ay naging isang mapait na paalala ng kanyang kamangmangan. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ng computer ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat ugat ng kanyang pagkatao. Hindi siya makagalaw, ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento, habang ang lamig ng aircon ay naging kasing bangis ng hangin sa isang sementeryo. Binitiwan ni Sarah ang kahon ng relos. Ang maliit na bagay na yon ay tumama sa malambot na alpombra nang walang anumang ingay. Ngunit sa kanyang pandinig, ang pagbagsak na yon ay tila ang pagguho ng buong mundo niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na tumatangging pumatak. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ang kanyang bunsong kapatid, ang dugong nagmula sa parehong sinapupunan, ay kasalukuyang nagpaplano ng kanyang pagbagsak habang siya ay abala sa pag-iisip kung paano sila pasasayahin. Hindi ko alam na ang pagmamahal ko pala ay isang bitag na ako mismo ang gumawa. Ang bulong na yun ni Sarah ay halos hindi marinig. Isang himutok ng kaluluwang unti-unti nang nagkakapira-piraso. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi si Gabriel ang pumasok, kundi si Doña Magdalena. Ang kanyang ina ay tumingin sa screen ng laptop pagkatapos sa isa namumutlang mukha ni Sarah. Walang bakas ng gulat sa mga mata ng matanda. Tila ba ang lahat ng ito ay isa lamang maliit na aberya sa kanyang maayos na plano. Lumapit siya kay Sarah at sa isang kilos na hindi inaasahan ng sinuman, ang reyna ng mga venerasyon ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ng kanyang anak. Sarah, anak, parang awa mo na. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Please do this for the family name. Ang pagsamo ni Doña Magdalena habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Sarah. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang mabigat na tanikala na muling iginagapos ang kalayaan ni Sarah. Ma, narinig niyo ba? Pinagtataksilan ako ni Gabriel, Miss Something. Gabriel sa mismong kapatid ko. Isabella is sleeping with my husband at balak nilang agawin ang lahat sa akin. Ang tinig ni Sarah ay gumaralgal, punong-puno ng pait at hindi makapaniwalang pagtataka. Ngunit ang sagot ng kanyang ina ay mas masakit pa sa sampal. Alam ko, anak, pero isipin mo ang hiya ng pamilya natin kapag nalaman ito ng mga tao. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagpalaki sa inyo. Ako ang nagtanggol sa inyo. Huwag mong sirain ang kinabukasan ni Isabella dahil lamang sa isang pagkakamali ni Gabriel. Men will always be men, Sarah. Pero ang pamilya ay dapat manatiling buo. Ang bawat salita ni Doña Magdalena ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Sarah. Ang kanyang sariling ina, ang dapat natakbuhan niya sa oras ng panganib, ang siya pa palang magtutulak sa kanya sa bangin ng pagdurusa. Ang konsepto ng utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ay naging isang lason na sumasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang sakripisyo para sa pamilya ay tila hindi kailanman naging sapat.
Napahawak si Sarah sa kanyang dibdib. Ang pintig ng kanyang puso ay naging isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang, tila isang bilanggo na pilit kumakawala sa gitna ng matinding takot at galit. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakaluhod pa rin. Ang babaeng itinuring niyang gabay ay isa na palang estranghero na handang isakripisyo siya para sa isang huwad na dangal. Sa labas ng silid, narinig niya ang masayang pagbati ni Gabriel sa mga katulong. Ang kanyang mga yabag ay papalapit sa pinto, tila walang anumang kasalanang dala. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa sahig ay nagpapaalala kay Sarah na ang halimaw ay narito na upang yakapin siya ng isang pekeng pag-ibig. Tumayo si Doña Magdalena, mabilis na pinunasan ng kanyang mga luha at tinitigan si Sarah ng may awtoridad. Ayusin mo ang mukha mo, Sarah. Anniversary niyo ngayon. Magpanggap kang walang alam. Gagawin mo ito para sa akin, para sa kapatid mo, at para sa pangalan natin. Naiwang mag-isa si Sarah sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na bagyo. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng 1,000 kilo at ang bawat hininga niya ay tila isang hiram na sandali mula sa tadhana. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang katanungang wala pang kasagutan, ngunit puno ng determinasyon. Hanggang kailan ko kailangang mamatay para lamang mabuhay ang mga taong unti-unting pumapatay sa akin? Bumukas ang pinto at ang anino ni Gabriel ay pumasok sa silid. Bitbit ang isang bungkos ng pulang rosas na tila kasing pula ng dugong umaagos mula sa sugatang puso ni Sarah. Ang bango ng mani at bagoong na nagmumula sa nilulutong kare-kare ay dati-rati nagsisilbing musika sa pandinig at panlasa ni Sarah. Ngunit sa hapong ito, ang bawat singaw ng mainit na usok mula sa palayok ay tila lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay mekanikal na gumagalaw, hinahalo ang malapot na sarsa habang ang kanyang isip ay nakakulong pa rin sa madilim na silid kung saan ang katotohanan ay naging isang malupit na kaaway. Ang bawat hiwa niya sa gulay ay may kalakip na bigat. Tila ba ang bawat talim ng kutsara ay bumabaon din sa kanyang sariling pagkatao. Wow! Smells so good, sis! Paborito talaga ni Kuya Gab yan, right? Ang tinig ni Isabela ay masigla. Puno ng tamis na tila ba walang anumang bahid ng pagkakasala. Pumasok ito sa kusina na may dalang bote ng mamahaling alak. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng kumpiyansa. Hindi lumingon si Sarah. Ipinokus niya ang kanyang paningin sa kumukulong sarsa. I'm glad you noticed, Isabela. Sana ay magustuhan niyo. Naupo na ang lahat sa hapagkainan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ay tila mga maliliit na babala sa gitna ng isang mapanganib na katahimikan. Si Gabriel ay nasa kabisera. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti na tila ba isa siyang bayani na nagligtas sa buong pamilya mula sa kahirapan. Si Doña Magdalena naman ay nasa tapat ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila naghihintay ng anumang pagkakamali mula sa kanyang panganay na anak. Sarah, tingnan mo itong wine na dinala ng kapatid mo. Napaka-thoughtful talaga ni Isabela. She spent a lot for this, kaya dapat ay magpasalamat ka sa kanya. Wika ni Doña Magdalena habang marahang itinaas ang kanyang baso. Alam ni Sarah ang katotohanan. Nakita niya sa kanyang banking app ang notification ng paggamit sa kanyang credit card kaninang hapon. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Salamat, Isabela. Napakagastos mo naman yata para sa isang simpleng dinner. No problem, sis. I just want Kuya Gab to feel special tonight. Stressful kasi sa office lately, di ba kuya? Sagot ni Isabela sabay sulyap kay Gabriel ng may kahulugan. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Sarah ang bahagyang paggalaw ng hangin. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang pag-usog ng upuan ni Isabela palapit kay Gabriel. Ang tuhod ng kanyang kapatid ay dahan-dahang dumidikit sa hita ng kanyang asawa.
Ang bawat haplos na yon, kahit nakatago sa paningin ng iba, ay tila isang mainit na uling na dumidikit sa balat ni Sarah. Ang kanyang dibdib ay sumikip at ang pagkain sa kanyang bibig ay naging kasing pait ng abo. Sarah, are you okay? Bakit parang hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Don't tell me, pati ba naman ang pagluluto ay nakakalimutan mo na ring gawin ng maayos? Ang boses ni Gabriel ay puno ng gaslighting, isang pilit na pag-aalala na may halong pangungutya. I'm just tired, Gabriel. Maraming order sa panaderya ngayon. Maikling sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tila isang sapa na natabunan ng yelo. Matapos ang hapunan, nagpresenta si Sarah na maghugas ng mga pinggan. Gusto niyang mapag-isa, gusto niyang takasan ang mapanirang titig ng kanyang pamilya. Habang ang bawat plato ay nililinis niya ng sabon, ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay lumilikha ng maliit na bilog sa planggana. Isang paulit-ulit at malungkot na ritmo sa gitna ng kanyang katahimikan. Isang butil ng luha ang hindi na niya napigilan. Kumawala ito mula sa kanyang mga mata at dahan-dahang humalo sa puting bula ng sabon ng walang anumang pasabi. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nayayanig, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit na nararamdaman niya ay isang uri ng pighati na hindi kayang dalhin ng anumang salita. Biglang tumunog ang cellphone ni Gabriel mula sa sala. Narinig ni Sarah ang mabilis na pagtayo nito. I just need to take this work call lang. Importante ito. Lumabas si Gabriel sa balkonahe. Ang kanyang boses ay pabulong at puno ng pag-iingat. Nanatiling nakatayo si Sarah sa harap ng lababo. Sa refleksyon ng madilim na salamin ng bintana sa kanyang harapan, nakikita niya ang sala sa likuran niya. Nakita niya si Isabela na dahan-dahang tumayo at sumunod patungo sa pintuan ng balkonahe. Sa huling sandali bago ang dilim, nakita ni Sarah ang kamay ni Isabela na gumagapang patungo sa kamay ni Gabriel na nakahawak sa hamba ng pinto. Ang kanilang mga daliri ay nag-uugnay, isang lihim na sumpaan sa gitna ng gabi. Ang bawat hibla ng pagtitimpi ni Sarah ay tila malapit ng maputol. Ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang nilalamon ng isang kadilimang mas maitim pa sa gabi. At sa kanyang isip ay isang tanong, ang nananatiling nakatusok na parang tinik. Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa sarili niyang tahanan habang ang mga taong mahal niya ay masayang naghahanda ng kanyang sariling libingan. Ang init na nagmumula sa mga dambuhalang hurnuhan ng panaderya ay hindi naging sapat upang tunawin ang namumuong yelo sa kalooban ni Sarah. Ang bawat sako ng harina na kanyang binibitbit, ang bawat pagmamasa ng malagkit na harina, at ang bawat pagbilang sa kakaunting kitang pilit niyang pinagkakasya para sa mga utang ni na Gabriel at Isabela, ay tila mga mabibigat na batong nakatali sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim sa paligid dahil sa kakulangan ng tulog at ang kanyang mga bisig ay nanginginig na sa matinding pagod. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang huling hibla ng tungkulin na itinanim ng kanyang ina sa kanyang isipan. Habang hinihila ni Sarah ang isang mabigat na tray ng mga bagong lutong tinapay patungo sa bodega, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang laman. Napabitaw siya sa hawakan ng tray at ang bawat piraso ng tinapay ay nagkalat sa maruming sahig kasabay ng marahas na pagtama ng kanyang mga tuhod sa malamig na simo. Walang anumang tinig ang lumabas sa kanyang bibig kundi ang isang pigil na singhap. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dahan-dahang umaagos sa kanyang hita at sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya ay higit pa sa takot para sa kanyang sariling buhay. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang inaabot ang kanyang telepono sa bulsa. Tinawagan niya si Gabriel, umaasang sa gitna ng kanyang paghihirap ay darating ang kanyang asawa upang iligtas siya.
1 beses, 2 beses, hanggang sa 10 beses. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang walang buhay na boses ng operator. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, si Gabriel at Isabella ay masayang naglalakad sa loob ng airport. Suot ang kanilang mga mamahaling salamin sa mata, handang lumipad patungong Boracay gamit ang perang dapat sana ay pambayad sa kuryente ng panaderya. Nang imulat ni Sarah ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay ang nakakasilaw na puting ilaw ng kisame ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na pagbilang sa kanyang nalalabing lakas. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng 1,000 kilo. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Magdalena. Walang yakap, walang halik, at walang kahit anong bakas ng pag-aalala ang makikita sa mukha ng kanyang ina. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng puot at pagkadismaya. "Sarah, ano bang pumasok sa isip mo? At nagpakapagod ka ng ganyan? Tignan mo ang nangyari. Nawala ang bata. Kasalanan mo ito. Napaka-iresponsable mong babae. Hindi mo man lang nagawang iingatan ng apo ko." Ang bawat salita ni Doña Magdalena ay tila isang marahas na hampas sa sugatang puso ni Sarah. Ang kanyang ina ay hindi man lang tinanong kung ayos lang siya, kung masakit ba ang kanyang katawan, o kung paano niya kakayanin ang mawala ng isang anak. Ang tanging mahalaga dito ay ang pagkawala ng isang bagay na sana'y magpapatibay sa koneksyon ng kanilang pamilya sa yaman ni Gabriel. "Ma, nawalan din ako ng anak." Ang bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nasaan si Gabriel? Bakit hindi siya sumasagot? Nasa Boracay sila ni Isabella. May business meeting sila doon na hindi pwedeng kansilahin. "Huwag mo na silang istorbohin sa mga drama mo." Malamig na sagot ng kanyang ina bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Sarah sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan na ngayon ay wala ng laman. Kinuha niya ang lukot na papel ng ultrasound result mula sa gilid ng kanyang kama. Isang imaheng hindi man lang nabigyan ng pagkakataong maging isang ganap na buhay. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang huling bahagi ng pagmamahal ni Sarah para sa kanyang asawa at kapatid ay tuluyan ng naging abo. Ang init ng kanyang mga luha ay dahan-dahang natuyo at sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig at matigas na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Dahan-dahang kinuyom ni Sarah ang papel hanggang sa mapunit ito sa kanyang palad. Sa gitna ng kanyang pighati, kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong post ni Isabella sa social media. Isang larawan ni Isabella na nakabikini, nakasandal sa balikat ni Gabriel habang suot ang gintong kwintas na pamana pa ng lola ni Sarah. Ang kanilang mga ngiti ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa sandaling iyon, ang huling salamin na nagpapakita ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng nabasag. Wala nang natira sa lumang Sarah, kundi ang isang babaeng handang sumunog sa lahat ng mga taong nagtapon sa kanya sa basura. Sa gitna ng dilim ng ospital, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan na parang isang matalim na balisong. Kung ang sarili niyang dugo ay kayang uminom mula sa kanyang mga sugat, kailangan pa ba niyang ituring silang pamilya? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Sarah. Habang lumalabas siya ng ospital, hindi niya nararamdaman ang lamig ng gabi o ang pagkabasa ng kanyang manipis na damit na tila naging pangalawang balat na niya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon, tila isang anino na nawalan na ng katawan at kaluluwa sa gitna ng semento. Ang mundo sa paligid niya ay lumalabo, hindi lamang dahil sa ulan,
kundi dahil sa kawalan ng kulay at pag-asa sa kanyang buhay. Sa bawat segundo, ang alaala ng malamig na tinig ng kanyang ina at ang imahe ng kanyang asawa kasama ang kanyang kapatid ay tila mga multo na sumasakal sa kanyang leeg. Hindi siya hinahayaang makahinga. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang malawak na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tubig na kanina'y direktang tumatama sa kanyang ulo ay biglang huminto at napalitan ng tunog ng ulan na humahampas sa isang matibay na tela. Isang malaking payong na kulay itim ang sumilong sa kanyang nangangatog na katawan. Tumingala si Sarah nang may pagtataka. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at mga luhang humalo na sa tubig ulan. Doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan na tila ba isang imaheng nagmula sa isang nakalimutang panaginip. Si Ramon. Sarah, anong ginagawa mo rito sa labas? Basang-basa ka na, wika ni Ramon. Ang kanyang tinig ay baritono, mababa ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan ni Sarah. Hindi ito ang boses na nanunumbat o nag-uutos na nakasanayan niya sa loob ng bahay venerasyon. Ito ay boses na tunay na nag-aalala, tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Walang nagawa si Sarah kundi ang manatiling nakatayo habang dahan-dahang tinatanggal ni Ramon ang kanyang suot na jacket at isinampay ito sa mga balikat ng babae. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang yakap na nagnanais magligtas sa kanya mula sa kailaliman ng dagat ng pighati. Inalalayan siya ni Ramon patungo sa kanyang sasakyan, binubuksan ng pinto nang may pag-iingat na tila ba si Sarah ay isang mamahaling porselana na kaunting pagkakamali lang ay mababasag. Sa loob ng kotse, ang bango ng sariwang kape at ang banayad na hangin mula sa heater ay dahan-dahang nagpabalik sa katinoan ni Sarah. Inabutan siya ni Ramon ng isang baso ng mainit na inumin. Nang magkadikit ang kanilang mga daliri, isang mabilis na kuryente ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumuhit sa puso ni Sarah. Isang munting paalala na buhay pa rin siya sa kabila ng lahat. Salamat, Ramon. I didn't expect to see you here. Bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tila isang tuyong dahon sa gitna ng hangin. Tinitigan siya ni Ramon ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay malalim at tapat. I was here for a client, but then I saw you walking like a ghost. Sarah, please tell me what happened. Sa simpleng tanong na yon, ang lahat ng pader na itinayo ni Sarah sa loob ng maraming taon upang itago ang kanyang sakit ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mga balikat ay nayanig at ang unang hikbi ay kumawala sa kanyang lalamunan hanggang sa ito ay maging isang marahas na pagtangis. Humagulgol siya sa balikat ni Ramon. Iniiyak ang lahat ng pait ng pagtataksil, ang hapdi ng pagkawala ng kanyang anak, at ang kalupitan ng kanyang sariling ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang maging malakas. Sa unang pagkakataon, may isang taong handang makinig sa kanyang gumuho na mundo. Naramdaman ni Ramon ang matinding pagnanais na yakapin si Sarah ng mahigpit upang pagtagpi-tagpiin ang mga pira-pirasong bahagi ng puso ng babae. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay bahagyang tumaas sa hangin, tila nag-aalangan. Bago niya ito dahan-dahang ipinatong sa sandalan ng upuan, malapit sa balikat ni Sarah. Ito ay isang uri ng respeto na hindi kailanman naramdaman ni Sarah mula kay Gabriel. Isang pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Isang presensya na sapat na upang pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Nang humupa ang ulan at ang mga luha ni Sarah ay natuyo, inihatid siya ni Ramon sa tapat ng kanilang panaderya. Bago siya bumaba, kinuha ni Ramon ang kanyang pitaka at naglabas ng isang maliit na puting card na may mga letrang ginto. Sarah, I'm an attorney now. I fight for people who have been silenced for too long.
Wika ni Ramon nang may seryoso at matatag na tingin. Inabot niya ang calling card sa nangangatog na kamay ni Sarah. Take this. Kapag handa ka na, kapag pagod ka na sa pagiging biktima at gusto mo nang bawiin ang buhay mo, tumawag ka lang. I will be here. I promise hindi kita pababayaan. Bumaba si Sarah sa sasakyan habang mahigpit na hawak ang maliit na papel na tila ba ito ang kanyang huling lifeline. Pinanood niya ang papalayong sasakyan ni Ramon hanggang sa ang pulang ilaw nito ay dahan-dahang maglaho sa dilim ng kalsada. Nanatiling nakatayo si Sarah sa harap ng saradong panaderya habang ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang init na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Bakit nga ba naroon si Ramon sa ospital sa eksaktong oras na yon? At bakit tila mas alam pa nito ang bigat ng krus na kanyang dinadala kaysa sa mga taong tinatawag niyang pamilya? Isang munting apoy ng pagdududa at bagong pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban, habang ang calling card sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang sandata na handa nang gamitin. Ang bawat hakbang ni Sarah papasok sa kanilang tahanan ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng nakaraan na dahan-dahang bumaon sa kanyang mga paa. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Gabriel na humalo sa malamig na hangin ng aircon ay naging kasing pait ng lason sa kanyang pang-amoy. Tila isang banyagang anino si Sarah sa sarili niyang bahay, isang lugar na dati itinuring niyang kanlungan, ngunit ngayon naging isang kulungang puno ng kasinungalingan. Sa bawat sulok ng sala, nakikita niya ang mga bakas ng kanyang pagiging martir, ang mga larawang nakasabit sa dingding na nagpapakita ng kanilang mga pekeng ngiti, at ang mga mamahaling kagamitang binili mula sa kanyang sariling pawis at dugo. Where have you been, Sarah? Gabi na ah? Ang boses ni Gabriel ay malamig, walang bakas ng pag-aalala para sa asawang kakalabas lamang ng ospital matapos mawalan ng anak. Nakaupo ito sa sofa, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang cellphone. Tila ba ang presensya ni Sarah ay isang abalang hindi niya kailangang pansinin. Pinilit ni Sarah na pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa panaderya lang nga, Gab, maraming dapat i-check sa inventory. Ang kanyang boses ay patag, isang maskarang pilit niyang isinusuot upang itago ang naglalagablab na puot sa kanyang kalooban. Good, kasi we really need the cash flow. Maraming bills na due next week and I need you to sign some documents later. Dagdag ni Gabriel nang hindi man lamang tumitingala. Ang bawat salita nito ay tila isang mariing paalala na sa paningin ng lalaking ito, si Sarah ay hindi isang katuwang sa buhay, kundi isang kasangkapang pinagkukunan ng yaman. Dahan-dahang tumalikod si Sarah at pumasok sa kanilang silid. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng shower sa loob ng banyo at ang daloy ng tubig na tumatama sa sahig, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Sa gitna ng kanyang takot, ang gunita ng malamig na bangkay ng kanyang pangarap at ang calling card ni Ramon sa loob ng kanyang bulsa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nilapitan niya ang laptop ni Gabriel na naiwang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila yelo sa lamig habang maingat niyang isinasaksak ang flash drive. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pag-copy ng mga files ay tila isang taon ng pagdurusa. Nakita niya ang isang folder na may pamagat na Project M. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga dokumentong nagpapatunay ng malalaking nakaw na pondo mula sa panaderya at ang mga planong ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Isabela. Ang bawat titik sa screen ay tila mga uod na kumakain sa kanyang katinuan. Kinabukasan, sa isang maliit at tago na kapihan, nagtagpo ang mga mata ni Sarah at Ramon. Ang bawat sulyap ni Ramon ay puno ng isang uri ng pag-unawa
na hindi kailanman naramdaman ni Sarah sa piling ni Gabriel. Sa gitna ng amoy ng bagong giling na kape, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi isang uri ng yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sigurado ka na ba rito, Sarah? Once we start this, there's no turning back. Mahinang wika ni Ramon habang tinitignan ang mga dokumentong kinuha ni Sarah. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Sarah sa ibabaw ng mesa, tila nagnanais na kumuha ng bahagi ng bigat na dinadala ng babae. I have nothing left to lose, Ramon. Kinuha na nila ang lahat sa akin, pati ang anak ko. Sagot ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng apoy. Ang munting pagdampi ng daliri ni Ramon sa kanyang balat ay nagdulot ng isang kakaibang init, isang munting kilig na pilit niyang iwinawaksi, ngunit hindi maikakaila. Ito ay pakiramdam ng isang taong muling natagpuan sa gitna ng kawalan. Nang makauwi si Sarah ng hapong iyon, ang kanyang kalooban ay puno ng determinasyon, ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Doña Magdalena na nakatayo malapit sa kanyang bag. Ang mga mata nito ay mapanuri at tila may hinahanap na lihim. Ang bawat paghinga ni Sarah ay naging mabigat. Tila ba ang hangin sa paligid ay unti-unting nauubos. Ano yang hawak mo, Sarah? At bakit parang lagi kang wala sa sarili mo nitong mga nakaraang araw? Ang tinig ng kanyang ina ay puno ng suspisya, tila isang interogasyon sa gitna ng isang hukuman. Maingat na itinago ni Sarah ang flash drive sa loob ng kanyang palad. Ramdam ang talim ng bawat kanto nito na tumutusok sa kanyang balat. Ang tunog ng mga yabag ni Doña Magdalena na papalapit sa kanya ay tila ang hudyat ng isang paparating na sakuna. Sa gitna ng matinding kaba, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa isipan ni Sarah na parang isang matalim na karayom. Paano niya mapoprotektahan ang huling ebidensya ng kanyang kalayaan kung ang mismong taong nagbigay sa kanya ng buhay ang siyang pilit na humahadlang sa kanyang pag-asa? Ang bawat hikbi ni Isabela na umaalingaw sa loob ng silid ay tila isang entablado ng dula-dulaan na pilit ipinapapanood kay Sarah. Nakatayo ang kanyang kapatid sa harap ng bintana. Ang mga balikat ay nayayanig at ang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ngunit alam ni Sarah na sa likod ng mga daliring iyon ay walang tunay na luha, kundi isang mapanuring tingin na naghihintay ng biktima. Ang amoy ng mamahaling kandila sa silid ay tila naging kasing pait ng nakakalasong usok habang pinagmamasdan ni Sarah ang kapatid na itinuring niyang katuwang sa buhay, ngunit ngayon ay naging katuwang na rin ng kanyang asawa sa pagtataksil. Ate please, kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Nagkamali ako ng napasok na investment at baka mawala lahat ng naipon ko. 200,000 lang, ate. Babayaran ko rin agad pag okay na ang lahat. Ang pagsamo ni Isabela, ang boses ay nanginginig sa pilit na emosyon. Bago pa man makasagot si Sarah, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Ang mukha ay nakakunot, tila ba si Sarah ang may gawang kasalanan sa mundo. Lumapit siya kay Isabela at inakbayan ito ng may pag-iingat. Isang kilos na tila isang mariing sampal sa mukha ni Sarah. Sarah, don't be so heartless. Nakikita mo namang hirap na ang kapatid mo. Bakit kailangan mo pang mag-isip ng matagal? Stressful na nga ang lahat simula nang mangyari ang aksidenteng iyon sa ospital. Huwag mo na sanang dagdagan ang bigat ng sitwasyon natin. We are all victims here, Sarah. Hindi lang ikaw ang nawalan. Ang mariing wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat. Pilit na ibinabalik kay Sarah ang sisi sa pagkawala ng kanilang anak upang lamambutan ang puso nito. Hindi pa natatapos ang eksena nang pumasok din si Doña Magdalena. Ang kanyang ina ay may dalang baso ng tubig. Ngunit ang tingin nito kay Sarah ay tila isang hukumang handa ng magbaba ng sentensya. Sarah, anak, pinag-aral kita at ibinigay ang lahat.
para maging maayos ang buhay mo. Ngayon lang humihingi ng pabor ang kapatid mo. Huwag mong ipakita sa amin na naging makasarili ka na dahil lang sa mga pinagdadaanan mo. Ang pamilya ay nagtutulungan, hindi nagbibilangan. Sa gitna ng 3 taong ito na nagkakaisa upang pasunurin siya, naramdaman ni Sarah ang isang matinding panggigigil na tila isang naglalagablab na apoy sa loob ng kanyang dibdib. Inilubog niya ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na cardigan. Doon, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad ng ganoon na lamang kahigpit hanggang sa ang kanyang balat ay mamula at ang hapdi ay magsilbing mitya ng kanyang kamalayan. Ang sakit na yon ang tanging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling kalmado sa gitna ng mga lobo. Dahan-dahang pinindot ni Sarah ang gilid ng kanyang telepono na nakatago rin sa kanyang bulsa. Sinisimulan ang isang lihim na recording na magsisilbing ebidensya ng kanilang pagkukunwari. Sige, ibibigay ko ang halagang kailangan mo, Isabela. Tutal, sabi niyo nga, pamilya tayo. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah habang nakikita ang biglang pagbabago ng aura sa silid. Ang luha ni Isabela ay biglang natuyo. Ang kunot sa noo ni Gabriel ay napalitan ng isang mapanuring ng ngiti. At si Doña Magdalena ay tumango ng may pagmamalaki. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitawan nila, ang bawat gaslighting at panunumbat ay nakatala na sa isang memoryang hindi kailanman makakalimot. Nang hapong iyon, matapos niyang i-transfer ang pera, palihim na tinawagan ni Sarah si Ramon. Habang nakatingin siya sa kawalan mula sa balkonahe, ang boses ni Ramon sa kabilang linya ay tila isang munting liwanag sa gitna ng madilim na kalsada. Sarah, nalaman ko na kung saan dinala ni Isabela ang pera. Ang seryosong pahayag ni Ramon. Hindi ito napunta sa investment. Ginamit niya ito upang bayaran ang malaking utang niya sa isang illegal na sugalan sa labas ng lungsod. Gabriel knows about it and he's covering it up for her. Ang hawak ni Sarah sa rehas ng balkonahe ay humigpit. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng isang napakalaking kataksilan. Hindi lamang pera ang ninakaw nila sa kanya, kundi ang tiwala at ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na nagnanais pang maniwala sa kabutihan. Hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ng kanyang sariling pamilya upang ubusin siya at hanggang kailan niya kayang panindigan ang larong ito bago tuluyang sumabog ang lahat. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng isang sasakyang papasok sa garahe, isang senyales na ang mga kaaway ay muling nagbabalik sa loob ng kanyang kuta. Ang bawat butil ng harina na kumakapit sa mga daliri ni Sarah ay tila ba ang mismong alikabok ng kanyang kasaysayan. Sa loob ng maliit na opisina ng Panaderia Veneracion, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay hindi lamang pagkain para sa kanya. Ito ang halimuyak ng pagsisikap ng kanyang lola at ang tanging alaala ng isang panahong hindi pa nababahiran ng lason ang kanyang buhay. Ang bawat lumang kagamitan sa loob ng silid ay saksi sa kanyang pagpupuyat at pagtitiis. Kaya naman nang pumasok si Gabriel na may dalang mga dokumentong tila ba may hatid na sumpa, naramdaman ni Sarah ang isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Sarah, look, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Kailangan lang nating isanla ang titulo nitong panaderya para sa isang business venture na sigurado ang balik ng pera. It's for our future, para mabawi natin ang lahat ng nawala sa atin. Wika ni Gabriel habang inilalapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tinig ay puno ng tamis, ngunit sa pandinig ni Sarah, ito ay tila ba ang dulas ng isang ahas na naghahanda ng pumatay. Nanatiling nakatingin si Sarah sa lumang karatula ng kanilang negosyo na nakasabit sa dingding. Ang panaderyang ito, ang tanging pamanang natira sa akin, Gabriel.
Hindi ko ito pwedeng ipusta sa isang bagay na hindi ko sigurado. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Sarah? Asawa mo ako. I'm doing this for us. Huwag ka namang maging makasarili. Ang mabilis na tugon ni Gabriel, ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbabago mula sa pagiging malambing patungo sa isang mapanumbat na anyo. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing diin sa sugatang puso ni Sarah, pilit na ibinabalik sa kanya ang pakiramdam ng pagkukulang. Matapos ang sagupaan sa opisina, agad na nakipagkita si Sarah kay Ramon sa isang tahimik na sulok ng isang lumang simbahan, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa pagitan ng mga haligi. Ang presensya ni Ramon ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Maingat na sinuri ni Ramon ang kopya ng mga dokumentong palihim na dinala ni Sarah. Huwag kang mag-alala, Sarah. Nakahanap ako ng isang teknikalidad sa bylaws ng inyong pamilya. I've filed a legal freeze on the title transfer. Walang magaganap na sanglaan hanggat hindi mo ito personal na inaaprubahan sa harap ng isang notaryo na hindi nila tauhan. Paliwanag ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Sarah, puno ng isang uri ng respeto at katapatan na tila ba nagnanais na buhatin ang lahat ng bigat na nararamdaman ng babae. Nang gabing iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay venerasyon ay tila ba isang binalot na pagsabog. Pagpasok ni Sarah sa sala, nakita niya si Gabriel na nagwawala. Itinatapon ang mga gamit sa sofa dahil sa galit. Na-reject ang kanyang loan application sa bangko at ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy. Ano bang ginawa mo, Sarah? Sinabihan ako ng bank manager na may problema ang titulo. Isang inutil ka talaga. Wala ka nang ginawang tama kundi ang maging pabigat. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang marahas na hagupit sa pandinig ni Sarah. Lumapit ito at dinuro si Sarah. Ang distansya ng kanilang mga muka ay sapat na upang maramdaman ni Sarah ang init ng galit na nagmumula sa kanyang asawa. Hindi kumibo si Sarah. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang papel na dahan-dahang kinukusot. Ang bawat insulto ni Gabriel ay tila ba mga patak ng asido na sumusunog sa huling bahagi ng kanyang pagmamahal. Nang hating gabi, habang nagpapanggap na tulog si Sarah, narinig niya ang mahinang pagpihit ng doorknob at ang bulungan sa kabilang panig ng pinto. Ito ang boses ni na Gabriel at Isabela. Hindi tayo pwedeng mabigo rito, Gabriel. Kung hindi natin makuha ang pera sa bangko, kailangan nating gumawa ng ibang paraan. Pabulong na wika ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng kasamaan. Bakit hindi na lang natin sunugin ang bodega ng panaderya? Malaki ang insurance money noon, mas mabilis, mas malinis, at walang makakaalam na tayo ang may gawa. Ang bawat salitang binitawan ni Isabela ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa buong pagkatao ni Sarah. Ang kanyang hininga ay tila naging kasing liit ng isang butas ng karayom, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Ang amoy ng imahinasyong gas at usok ay tila nagsimulang manuot sa kanyang pang-amoy, habang ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng naputol. Paano niya maliligtas ang kaisa-isang pamanang iniwan sa kanya ng kanyang lola kung ang mga mismong kasama niya sa bahay ay handa ng silaban ang kanyang buong mundo? Ang kadiliman sa loob ng bodega ng panaderya ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Sarah. Ang tanging liwanag na nagmumula sa maliit na bintana sa itaas ay nagpapakita ng mga butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga maliliit na kaluluwang nagmamasid sa kanyang bawat kilos. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy, hinaluan ng amoy ng harina, ay naging kasing pait ng kanyang mga alaala habang pilit niyang inuurong ang mga mabibigat na kahon ng mantika at mga sako ng asukal. Ang kanyang mga balikat
ay tila hihiwalay na sa kanyang katawan dahil sa tindi ng pagod, ngunit ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay nagsisilbing mitya ng kanyang determinasyon. Hindi niya hahayaang maging abo ang kaisa-isang alaala ng kanyang lola dahil lamang sa kasakiman ng 2 taong itinuring niyang mahal sa buhay. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang matulis na bahagi ng lumang kahoy na paleta ang sumabit sa kanyang palad. Naramdaman ni Sarah ang isang matalim na hapdi na tila ba isang kagat ng apoy sa kanyang balat. Wala siyang binitiwang anumang tunog. Tanging ang mabilis na pag-atras ng kanyang kamay ang nagpakita ng kanyang sakit. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang pulang likidong dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maputing balat. Tila isang mapait na pirma ng kanyang pagpapakasakit. Sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, isang mahabang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa pintuan. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng hugis sa isang pamilyar na pangangatawan. Hindi kailangang magsalita ng estranghero. Ang bawat marahang paghakbang nito sa semento ay nagpabago sa timpla ng hangin sa loob ng bodega. Mula sa isang lugar ng takot, ang bawat segundo ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kapanatagan. Si Ramon ay narito na naman, tila isang parola sa gitna ng nagngangalit na dagat. "Sarah, what are you doing here at this hour? Pinapagod mo na naman ang sarili mo." Ang baritonong tinig ni Ramon ay lumunod sa katahimikan, puno ng isang uri ng pag-aalaga na tila ba nagnanais na gamutin ang lahat ng sugat ng mundo. Hindi nakasagot si Sarah. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang sugatang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha, hindi dahil sa hapdi ng sugat, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang dinadala. Lumapit si Ramon nang walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay ni Sarah nang may matinding pag-iingat. Tila ba ang hawak niya ay ang pinakamarupok na porselana sa buong mundo. Dinala siya ni Ramon sa isang maliit na bangko sa sulok. Naglabas ito ng isang maliit na first aid kit mula sa kanyang sasakyan. Sa bawat dahan-dahang paglinis ni Ramon sa sugat ni Sarah, naramdaman ng babae ang init ng hininga ng lalaki na dumadampi sa kanyang balat. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay naging kasing liit na lamang ng isang pangarap. Sa bawat pag-ihip ni Ramon sa hapdi ng gamot, tila ba ang bawat kirot sa puso ni Sarah ay unti-unti ring humuhupa. "Salamat, Ramon. You don't have to do this, I can manage." Bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kakaibang kuryente na nananalaytay sa kanyang mga ugat sa tuwing magkadikit ang kanilang balat. Tumingala si Ramon at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay tapat at malalim. Tila ba binabasa ang bawat lihim na nakatago sa kalooban ni Sarah. "Hindi mo kailangang laging mag-isa, Sarah. I'm here. Hahayaan mo ba akong tulungan kang pasanin ang lahat ng ito?" Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bodega ay napuno ng isang matinding damdamin na hindi kailangan ng anumang salita. Ang bawat pagtibok ng puso ni Sarah ay naging isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal na niyang kinalimutan. Ang marahang pagdampi ng mga daliri ni Ramon habang itinatali ang puting bandage sa kanyang kamay ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila ba muling nagpapatibay sa kanyang gumuho na mundo. Ngunit sa labas ng bodega, sa likod ng isang madilim na puno, may isang pares ng mga mata ang matamang nagmamasid. Ang empleyadong espiya ni Isabela ay maingat na inilabas ang kanyang telepono. Ang maliit na kislap ng screen sa dilim ay nagsilbing hudyat ng isang bagong panganib. Ang bawat kuha ng kamera sa magkalapit na imahe ni Sarah at Ramon ay tila mga bala na handang iputok upang wasakin ang huling bahagi ng reputasyon ni Sarah. Habang nadarama ni Sarah ang init ng kamay ni Ramon, hindi niya alam na ang sandaling ito ng kapayapaan ay magsisilbi palang mitya ng isang mas malaking sunog
na hindi kayang patayin ng anumang tubig. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Tila isang banta sa gitna ng kaginhawaan. Paano niya paninindigan ang ugnayang ito kung ang bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay ginagamit ng kanyang mga kaaway upang itulak siya pabalik sa pinakamadilim na hukay? Ang bawat sinag ng umaga na tumatagos sa bintana ng sala ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang pamilya. Namamayani ang isang nakabibinging katahimikan habang si Isabela ay may hawak na telepono. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapanirang katuwaan na pilit niyang itinatago sa likod ng isang huwad na pag-aalala. Ang amoy ng sariwang kape sa ibabaw ng mesa ay naging kasing pait ng mga salitang nakahanda ng bitawan ng kanyang kapatid. Sa bawat segundo, naramdaman ni Sarah ang bigat ng mga titig ng kanyang ina. Tila ba siya ay isang kriminal na naghihintay ng huling hatol? Ma, tignan niyo ito. I didn't want to believe it at first, pero nakita ito ng isa nating tauhan sa bodega kagabi. Magkasama sila ng lalaking iyon, as in, so close, Ma. My God, Sarah, how could you do this while Kuya Gab is working so hard for us? Mata sumampam man na mampay. Ang tinig ni Isabela ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit hinihiwa ang huling bahagi ng dignidad ni Sarah. Inilapag nito ang telepono sa harap ni Doña Magdalena. Ipinapakita ang malabong larawan ni Sarah at Ramon sa gitna ng kadiliman ng bodega. Tiningnan ni Doña Magdalena ang larawan at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, tila isang papalapit na unos na handang sumira sa lahat ng madaanan. Sarah, wala ka na ba talagang natitirang hiya sa katawan? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ito ang isusukli mo sa amin? Dinudungisan mo ang pangalan ng mga venerasyon dahil sa pakikipagtagpo sa isang lalaki sa dilim? Naramdaman ni Sarah ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Isang uri ng kirot na tila ba ang kanyang sariling ina ang siyang nagbuhos ng asido sa kanyang mga sugat. Ngunit sa halip na sumagot ng may galit, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin. Ginamit niya ang pagkakataon upang isagawa ang kanyang plano. Ang bawat panginginig ng kanyang balikat ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig at kalkuladong pagpapanggap. Patawad, Ma. Patawad, Isabela. I was just so lost, so depressed simula nang mawala ang baby. Ang bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Gusto ko lang bumawi. Gusto kong makatulong kay Gabriel para hindi na siya mahirapan sa mga utang natin. Sa puntong ito, pumasok si Gabriel sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit may kasamang pagkairita. Lumapit si Sarah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pilit niyang pinalalabas upang maniwala ang mga kaaway. Gab, I'm so sorry if I caused any trouble, pero may nalaman ako mula sa kakilala ko sa bangko. May isang investment opportunity na sigurado ang balik ng pera sa loob ng 1 buwan. Ito ang paraan ko para makabawi sa inyo, para hindi na tayo kailangang magsangla ng anuman. Wika ni Sarah habang iniabot ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong inihanda ni Ramon. Nakita ni Sarah ang biglang pagbabago sa mga mata ni Gabriel. Ang galit ay mabilis na napalitan ng isang nakapanlulumong kasakiman. Ang bawat pahina na binabasa ni Gabriel ay tila ba nagbibigay ng kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na tila ba nakakita ng isang gintong bundok sa gitna ng disyerto. Hindi na nito naisip na itanong kung sino ang source ni Sarah. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga numerong nakasulat sa papel. Sigurado ba ito, Sarah? 50% return in 30 days? This is exactly what I need right ngayon. Ang tinig ni Gabriel ay puno ng pananabik. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga dokumento. Tumango si Sarah. Ang kanyang puso ay tila isang matigas na bato sa gitna ng kanyang dibdib. Yes, Gab.
pero kailangan ng malaking capital. I can manage the paperwork, pero kailangan nating ilipat ang pondo agad. Tingnan mo nga naman, Sarah. At least may silbi ka rin pala kahit papaano. Ang singit ni Doña Magdalena. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pangungutya habang marahas na hinahaplos ang balikat ni Gabriel. Gabriel, anak, ikaw na ang bahala rito. I trust your judgment more than anyone else's. Siguraduhin mong mapapalago mo ang pera natin. Sa loob ng silid-aklatan, pinanood ni Sarah ang bawat pagpindot ni Gabriel sa kanyang laptop. Ang bawat tunog ng pag-aproba ng bank transfer sa computer ay tila isang hudyat ng tagumpay para kay Sarah. Ang lahat ng natitirang pondo ng panaderya, ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ay dahan-dahang lumilipat patungo sa isang account na kontrolado ni Ramon. Nakita ni Sarah ang mukha ni Gabriel na puno ng tagumpay. Hindi alam na ang bawat hakbang nito ay isang hakbang patungo sa sariling bitayan. Nang matapos ang transaction, sumandal si Gabriel sa kanyang upuan nang may malawak na ngiti. Tila ba isa siyang hari, nakakakuha lang ng bagong teritoryo. Lumapit siya kay Sarah at hinawakan ang kanyang pisngi. Isang kilos na dati-rati nagbibigay ng init kay Sarah, ngunit ngayon nagdudulot na lamang ng matinding pandidiri. Good job, Sarah. Maybe I was wrong about you lately. This will change everything, ani Gabriel. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Sarah, isang pahayag mula kay Gabriel ang nagpabago sa timpla ng hangin sa loob ng silid. By the way, Sarah, hindi lang pondo ng kumpanya ang isinama ko rito. Kinuha ko rin ang lahat ng natitirang savings ni Mama na nakatago sa vault. She doesn't know yet, but I'm sure she'll be happy once the money doubles. It's our all-or-nothing move. Ang bawat salitang binitawan ni Gabriel ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong pagkatao ni Sarah. Ang kanyang hininga ay tila naging kasing liit ng isang butas ng karayom. Isinama ni Gabriel ang huling pera ng kanyang ina, ang perang itinuturing ni Doña Magdalena na kanyang buhay at dangal. Isang matinding kaba ang sumakop sa kalooban ni Sarah, hindi para sa kanyang ina, kundi para sa laki ng pagsabog na idudulot nito sa sandaling malaman ang katotohanan. Paano niya kakayanin ang bigat ng katotohanang siya ang naging mitya ng ganap na pagbagsak ng sarili niyang ina, habang ang calling card sa kanyang bulsa ay tila naglalabas ng isang nakakapapasong init. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga venerasyon ay tila ba unti-unting nauubos, nag-iiwan ng isang nakakasakal na bigat sa bawat hininga ni Sarah. Habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng kanyang sariling silid, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Namamayani ang isang malamig na katahimikan, ngunit ang kanyang kutob ay tila isang babalang nagsasabing may isang masamang presensyang lumalapastangan sa kanyang pribadong espasyo. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na si Isabela. Nakatayo ito malapit sa kanyang kama, hawak-hawak ang isang itim na folder na naglalaman ng lahat ng lihim na ebidensyang matagal nang iniingatan ni Sarah. Ang bawat pahina ng mga dokumento tungkol sa mga utang sa sugal at ang mga litrato ng lihim na pagtatagpo ni na Gabriel at Isabela ay tila mga hiyas na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kwarto. Ang mukha ni Isabela ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat, habang ang folder ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, ang tunog ng pagpihit ng doorknob na binitawan ni Sarah ay tila ba ang hudyat ng simula ng isang mapanganib na komprontasyon. Ate, ano ito? Bakit mo hawak ang mga ganitong dokumento? Sinusubaybayan mo ba kami ni Kuya Gab? Ang tinig ni Isabela ay gumaralgal, isang pilit na pagtatapang-tapangan upang pagtakpan ang matinding kaba. Naramdaman ni Sarah ang isang marahas na pagtibok sa kanyang dibdib. Tila ba ang kanyang puso ay isang bilanggo na pilit kumakawala mula sa kanyang mga tadyang. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang likod ay tila yelo sa lamig. Ngunit sa halip na magpakita ng takot
Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa kanyang kapatid. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maskarang hinulma ng maraming gabi ng pagdurusa. Akala mo ba, Isabela, ako ang nagpaimbestiga niyan? Ang boses ni Sarah ay naging mababa at puno ng misteryo. Tila isang mahinang ihip ng hangin na may dalang lason. Hindi mo ba naisip kung kanino galing ang mga yan? Inutusan ni Gabriel ang isang tao para kuhanin ang lahat ng ebidensya ng mga utang mo. Ipinakita niya sa akin ang mga yan dahil sawang-sawa na siya sa mga hiling mo, sa mga drama mo, at sa pagsunod-sunod mo sa kanya. Nakita ni Sarah ang biglang pagbabago sa anyo ni Isabela. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding pagkalito at puot. Hindi magagawa ni Gab yan sa akin. Mahal niya ako. Mahal ka? Isabela, gising. Gabriel is a businessman. Sa oras na maging pabigat ka sa kanyang imahe at sa kanyang bulsa, itatapon ka niya na parang basahan. Kaya nga niya itinago ang mga yan sa laptop niya para may alas siya laban sa'yo sa oras na subukan mong sirain ang kasal namin. Ginamit niya lang ako para itago ang folder na yan dahil alam niyang hindi ako paghihinalaan ni Mama. Patuloy ni Sarah, ang kanyang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa tiwala ni Isabela para kay Gabriel. Ang panlilin lang na ito ay isang mapanganib na laro, ngunit kailangang gawin ni Sarah upang pag-awayin ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Nakita niya ang panginginig ng panga ni Isabela at ang pagdidilim ng paningin nito. Ang galit ng kanyang kapatid ay hindi na nakatuon sa kanya, kundi lumipat na patungo sa lalaking akala nito ay kanyang kakampi. Isang matinding pighati ang dumaan sa mukha ni Isabela bago ito marahas na lumabas ng silid, iniwan ang folder sa sahig. Habang ang bawat hakbang nito sa pasilyo ay tila ba ang hudyat ng isang paparating na giyera. Naiwang mag-isa si Sarah sa gitna ng silid. Ang kanyang mga binti ay dahan-dahang nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong mensahe mula kay Ramon. Sarah, may problema tayo. May nakialam sa sistem ng bangko na pinaglipatan natin ng pondo. Hindi natin ma-access ang account pansamantala. Kailangan nating magkita agad. Ang sulat ni Ramon sa screen ng telepono. Ang bawat titik sa mensahe ni Ramon ay tila ba mga uod na kumakain sa huling bahagi ng kapayapaan ni Sarah. Ang munting liwanag ng pag-asa ay tila muling tinatakpan ng isang dambuhalang anino. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga sanga ng puno ay marahas na humahampas sa salamin dahil sa lakas ng hangin. Tila ba ang kalikasan mismo ay nakikiramay sa nagngangalit na unos sa loob ng kanyang puso. Paano niya mapapanatili ang kanyang kontrol sa sitwasyon kung ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay tila ba hinahadlangan ng isang hindi nakikitang kamay? Hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito bago tuluyang gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang bawat lihim na sulyap ni Isabela sa mga talaan ng Panaderia Venerasyon ay tila ba isang lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng gabi. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng kapayapaan, ang anino ni Isabela ay mabilis na kumilos sa loob ng opisina ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at kasakiman. Ang marahang pagpihit ng kandado ng drawer at ang pagbukas ng mga papeles ay tila ba ang hudyat ng isang napakalaking kataksilan. Nakita niya ang isang papel na may markang lihim na recipe ng lola at sa isang iglap, tila ba hawak na niya ang susi sa lahat ng kanyang mga pangarap. Hindi alam ni Isabela na mula sa madilim na sulok ng pasilyo, ang mga mata ni Sarah ay matamang nagmamasid. Walang galit, walang gulat. Tila ba ang lahat ng ito ay bahagi na ng isang dula na matagal nang isinulat ni Sarah sa kanyang isipan.
Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ni Isabela habang kinukunan ng larawan ang recipe ay nagsilbing mitya ng sarili nitong kapahamakan. Alam ni Sarah na ang papel na yon ay hindi ang tunay na recipe, kundi isang bitag na sadyang inihanda para sa mga taong ang puso ay puno ng pagnanakaw. Pinalitan niya ang sukat ng mga sangkap, isang timpla na magbibigay ng magandang anyo sa tinapay ngunit may kasamang pait at sirang lasa matapos ang ilang oras. Makalipas ang ilang araw, ang buong kalsada ay napuno ng ingay ng mga balita. Ang Gold Sweet Bakery, ang kalabang negosyo na pinagbentahan ni Isabela ng recipe, ay naglabas ng kanilang bagong produkto, ngunit sa halip na papuri, ang bumungad sa kanila ay ang galit ng mga customer. Ang bawat tinapay na kanilang inilabas ay nagdulot ng pananakit ng tiyan at isang nakasusukang lasa na tila ba nanggaling sa bulok na sangkap. Ang reputasyon ng Gold Sweet ay gumuho sa loob lamang ng isang araw at ang kanilang galit ay direktang bumaling sa taong nagbenta sa kanila ng recipe, si Isabela. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay nabasag ng boses ni Doña Magdalena na puno ng pag-aalala at takot. Sarah, Sarah, lumabas ka rito. Kailangan mong tulungan ang kapatid mo. Idinedemanda siya ng Gold Sweet for fraud. They are accusing her of selling a fake recipe. Ang tinig ng kanyang ina ay gumaralgal, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na hinahawakan ang mga balikat ni Sarah. Tiningnan ni Sarah ang kanyang ina nang may malamig na mata, isang uri ng paningin na tila ba hindi na nakakakilala ng ugnayan. Bakit ko siya tutulungan, ma? Siya ang nagnakaw, siya ang nagbenta, at siya ang naghangad na sirain ang sarili nating negosyo. This is justice, not a tragedy. How could you be so cold? Kapatid mo siya, Sarah. Ikaw ang may-ari ng panaderya. Ikaw ang nakakaalam kung paano ito aayusin. Ayusin mo ang gulo ng kapatid mo bago pa tuluyang madungisan ang pangalan natin. Ang bawat salita ni Doña Magdalena ay tila ba isang mariing utos na wala ng puwang para sa katuwiran. Ngunit sa gitna ng sigawan, ang tanging ginawa ni Sarah ay dahan-dahang humigop ng kanyang kape habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kislap ng malisya sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong nakitang gumulong ang gulong ng tadhana. Ang bawat pighati ni Isabela na naririnig niya mula sa kabilang silid ay tila ba isang himutok na hindi na kayang abutin ng kanyang awa. Ang pusong dating puno ng pagpapakasakit ay naging kasing tigas na ng bakal sa gitna ng hurnuhan. Nang gabing iyon, nalaman ni Sarah mula sa isang mensahe sa telepono na hindi natuloy ang pagkulong kay Isabela. Isang malaking halaga ng piyansa ang ibinayad sa presinto at ang resibo ng bangko na kanyang natagpuan sa bulsa ng jacket ni Gabriel ay nagpatunay sa kanyang hinala. Ginamit ni Gabriel ang lahat ng natitirang pera ng kumpanya at ang itinagong savings ni Doña Magdalena upang iligtas si Isabela. Ang kanilang kataksilan ay mas malalim pa sa inaasahan ni Sarah, isang ugnayang hindi lamang binuo ng pagnanasa, kundi ng isang madilim na alyansa laban sa kanya. Habang nakatingin si Sarah sa resibo ng piyansa sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinukuyom ang papel. Ang katotohanang ang kanyang asawa ay handang ubusin ang lahat ng yaman ng pamilya para lamang sa kanyang kalaguyo ay tila isang huling balisong na bumaon sa kanyang huling bahagi ng pagiging tao. Isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila ba isang sumpa sa gitna ng kadiliman? Hanggang saan ang kayang sunugin ng dalawang taong ito bago sila tuluyang mapaso sa sarili nilang apoy? At sino ang mananatiling nakatayo sa oras na ang lahat ay maging abo na lamang? Ang bawat palamuting ginto at kristal na nakasabit sa malawak na bulwagan ng mansyon ay tila mga bituin na nagpupumilit magbigay ng liwanag
sa gitna ng isang napakalalim na kadiliman. Sa gabing ito, ang pagdiriwang ng ika-60 kaarawan ni Doña Magdalena ay hindi lamang isang simpleng saluyo-salo. Ito ay isang dambuhala at marangyang pagtatanghal ng isang huwad na perpektong pamilya. Ang amoy ng mga sariwang rosas at mamahaling pabango ay humahalimuyak sa hangin, tila ba sapat na upang pagtakpan ang amoy ng nabubulok na katotohanan sa loob ng tahanan ng mga venerasyon. Tignan mo tayo, Sarah. Tayo ang hinahangaan ng buong bayan. Walang sino man ang makakabuwag. Kabuwag, sa dangal na itinayo ko sa loob ng maraming taon, wika ni Doña Magdalena habang hinaharap ang salamin. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa bawat galaw, tila isang baluti na nagtatago sa kanyang mga lihim na kasalanan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamayabang, isang uri ng kaligayahan na nakaugat sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa tunay na kalagayan ng kanyang mga anak. Sa gitna ng karangyaan, naramdaman ni Sarah ang isang malamig na kamay na pumatong sa kanyang baywang. Si Gabriel, ang kanyang asawa, ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong. Ang mukha ay maaliwalas at puno ng mga ngiting ipinapamigay sa bawat panauhin. Ang pagdampi ng palad ni Gabriel sa kanyang katawan ay nagdulot ng isang matinding pangingilabot kay Sarah, tila ba isang malamig na ahas ang gumagapang sa kanyang balat. Smile, my love. Maraming nakatingin sa atin. Let them see how lucky I am to have a wife like you. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may kalakip na babala. Ang bawat haplos nito sa kanyang baywang ay tila isang mariing pag-angkin, isang pagpapakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol, kahit alam ni Sarah na ang bawat sentimong ginastos sa gabing ito ay nanggaling sa pagtataksil at pagnanakaw. Bago magsimula ang formal na programa, nagawa ni Sarah na makatakas sandali mula sa mapanuring mga mata ng kanyang pamilya. Sa isang madilim na sulok ng hardin kung saan ang tanging liwanag ay ang sikat ng buwan at ang mga alitaptap, naghihintay si Ramon. Ang presensya ng lalaki ay tila isang kanlungan, isang lugar kung saan hindi kailangang magpanggap ni Sarah. Dahan-dahang lumapit si Ramon. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Sarah at ang pamumutla ng mukha nito sa ilalim ng make-up. Nang walang anumang pasabi, iniangat ni Ramon ang kanyang dalawang kamay at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Sarah. Ang init ng mga palad ni Ramon ay tila ba dahan-dahang tumutunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Sarah. Ang bawat daliri nito ay tila nag-aalok ng isang pangakong hindi siya pababayaan sa gitna ng darating na unos. Huminga ka ng malalim, Sarah. Narito na tayo sa huling yugto. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot. Bulong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng malalim sa mga mata ni Sarah. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Sarah ang kalmado at tapat na pagtibok ng puso ni Ramon. You are not alone in this. I will be right there watching over you. Sa sandaling iyon, ang kakaibang kilig na naramdaman ni Sarah ay hindi nagmula sa isang mababaw na atraksyon, kundi sa isang malalim na pasasalamat at pag-asa. Ang marahang paghaplos ni Ramon sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata, dinarama ang huling sandali ng kapayapaan bago ang lahat ay maging abo. Nang bumalik siya sa loob ng bulwagan, tiningnan ni Sarah ang kanyang ina na masayang nakikipagtawanan sa mga kumari nito. Ang dating awa na nararamdaman niya para kay Doña Magdalena, ang pagnanais na protektahan ang damdamin nito mula sa katotohanan, ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat alaala ng pagluhod ng kanyang ina, ang bawat panunumbat tungkol sa utang na loob, at ang bawat pagkampi nito sa mga nagkasala ay tila mga anino na dahan-dahang nabubura sa kanyang isipan. Ang pusong dati puno ng pagpapakasakit ay naging kasing lamig na ng gabi.
Ang kanyang pagmamahal sa pamilya ay tuluyan ng naging biktima ng kanilang sariling kalupitan. Nakita ni Sarah ang kanyang wedding ring sa kanyang daliri, ang simbolo ng kanyang pagkakagapos. Sa isang mabilis at tahimik na kilos, hinubad niya ito at inilagay sa loob ng isang maliit na sobre na nakatago sa kanyang bulsa. Ito na ang huling paalam sa isang buhay na puno ng pasakit. Tinawag na ni Doña Magdalena si Sarah upang umakyat sa entablado para sa isang espesyal na mensahe. Ang pagalingaw-ngaw ng boses ng kanyang ina sa buong bulwagan ay tila ba ang huling hudyat ng isang digmaan. Habang naglalakad si Sarah patungo sa harapan, ang bawat hakbang niya ay tila isang marahas na pagyurak sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang tahanan. Ang mikropono ay naghihintay at ang bawat panauhin ay nakatingin. Hindi alam na ang bawat salitang bibitawan ni Sarah ay magsisilbing mitya ng isang pagsabog na hindi na kailanman maaapula. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak bago niya tuluyang itakwil ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing talim ng isang balisong. Naghihintay lamang sa unang hiwa ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Sarah patungo sa gitna ng entablado ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling na unti-unting tumutupok sa kanyang nakaraan. Ang matinding liwanag ng mga spotlight ay nakatuon sa kanya. Tila ba hinihimay ang bawat hibla ng kanyang pagkatao sa harap ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang bawat sulyap ng mga tao ay puno ng paghanga at inggit. Hindi alam na sa likod ng kanyang marangyang kasuotan ay isang pusong matagal ng pinira-piraso ng mga taong nasa paligid niya. Ang matinis na tunog na nagmula sa mikropono nang ito ay bahagyang magkaroon ng feedback ay tila ba isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang matagal nang inihanda. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Sarah. Ang kanyang boses ay kalmado at may lalim na tila ba isang dagat bago ang pagdating ng tsunami. Narito tayo upang ipagdiwang ang ika-60 taon ng aking ina, si Doña Magdalena. Ngunit sa gabing ito, nais ko ring magbahagi ng isang espesyal na pagtatanghal, isang regalong magpapakita ng tunay na bunga ng aming pagkakaisa bilang isang pamilya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang isinasaksak ang flash drive sa laptop na nakakonekta sa dambuhalang screen sa likuran niya. Nakita ni Sarah mula sa sulok ng kanyang mata ang mapagmataas na ngiti ni Doña Magdalena at ang kampanteng pagkakasandal ni Gabriel sa kanyang upuan. Ngunit sa sandaling magbago ang imahe sa screen, ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila ba naglaho sa paningin ng lahat. Ang unang lumabas ay hindi ang mga larawan ng alaala ng pamilya, kundi ang mga bank statement na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong nawawala sa Panaderia Veneracion, ang mga transaksyong direktang patungo sa mga lihim na account ni Gabriel. Sumunod ang mga screenshot ng mga mensahe sa pagitan ni Gabriel at Isabela. Mga salitang puno ng pagnanasa at mga planong tila ba unti-unting naglilibing kay Sarah habang siya ay buhay pa. Ang bawat titik na lumalabas sa screen ay tila mga pako na ibinabaon sa dangal ni Doña Magdalena sa harap ng kanyang mga kaibigan at kaalyado. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila kaluskos ng mga tuyong dahon na nililipad ng malakas na hangin. Dahan-dahang lumalakas hanggang sa maging isang malupit na ingay ng paghatol. Nakita ni Sarah si Isabela na dahan-dahang tumayo. Ang mukha nito ay kasing puti na ng papel habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Si Gabriel naman ay tila ba naging isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. "Sarah! Patayin mo yan! Ano bang ginagawa mo?" Ang sigaw ni Doña Magdalena ay gumaralgal sa buong bulwagan. Pilit na lumapit ang matanda sa entablado.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at galit. Sinusubukang harangan ang screen upang iligtas ang huling bahagi ng kanyang hiya. Isang malaking pagkakamali ito. Huwag kayong maniwala sa nakikita nyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat panauhin ay nakatitig sa screen ng may pandidiri. Ang bawat lihim na matagal nang itinago sa dilim ay dahan-dahang inilalantad ng malamig na liwanag ng projector. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Sarah ng tuwid. Ang kanyang bawat hininga ay tila ba isang paglaya. Wala siyang nararamdamang galit, kundi isang uri ng katarsis na tila ba isang malinis na tubig na humuhugas sa kanyang sugatang kaluluwa. Ito ang katotohanang pilit niyong ibinaon sa ilalim ng utang na loob at hiyama. Pabulong na wika ni Sarah, bagaman sapat na ang lakas upang marinig ng mga nasa unang hanay. Ito ang pamilyang ipinagmamalaki mo. Biglang kumilos si Gabriel. Ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng isang marahas na puot. Tumalon siya sa entablado, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang kanyang kamay ay nakataas. Handang patahimikin si Sarah sa harap ng lahat. Ang bawat hakbang niya ay tila ba ang huling pagsabog ng kanyang nasirang imahe. Ang pagtangkang saktan si Sarah ay naging isang desperadong kilos ng isang taong wala nang isusuko. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Gabriel kay Sarah, isang matibay at malakas na bisig ang biglang humarang sa kanya. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa braso ni Gabriel, sapat na lakas upang pigilan ang anumang karahasan. Doon, sa harap ng lahat, tumayo si Ramon sa tabi ni Sarah. Ang kanyang presensya ay tila isang hindi matitinag na bundok. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala at proteksyon. Ang pagbagsak ng isang baso ng alak sa sahig ay lumikha ng mga pirasong kristal na kumalat sa paanan ng mga bisita. Tila ba sumisimbolo sa tuluyang pagkawasak ng dinastiyang venerasyon. Sa labas ng bulwagan, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang tumatagos sa mga bintana, nagbibigay ng hudyat na ang panahon ng paniningil ay narito na. Ang presensya ni Ramon sa tabi ni Sarah ay tila isang hindi matitinag na kuta sa gitna ng isang gumuguhong lungsod. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kalakip na bigat ng batas. Bawat pangungusap ay tila isang hatol na matagal nang hinihintay ng langit. Inilabas ni Ramon ang mga dokumentong may opisyal na selyo, ang mga warrant of arrest na magtatapos sa kaharian ng kasinungalingan ni na Gabriel at Isabela. Ang pagpasok ng mga alagad ng batas sa loob ng marangyang bulwagan ay naghatid ng isang uri ng katahimikan na kasing bigat ng 1,000 kilo, isang katahimikang naglalantad sa bawat dumi sa ilalim ng mga mamahaling alpombra ng mga venerasyon. Gabriel Veneracion, you are under arrest for multiple counts of corporate fraud and embezzlement. At ikaw naman, Isabela, you are being charged for complicity and financial deceit. Ang seryosong pahayag ni Ramon. Ang kanyang tinig ay hindi kinakitaan ng galit, kundi ng isang uri ng katarungang kasing talim ng isang tabak. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Doña Magdalena ay muling bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng damit ni Sarah. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga luhang nagmula sa takot at hiya, hindi sa pagsisisi. Sarah, anak, parang awa mo na. Nanay mo ako. Huwag mong hayaang mangyari ito. Mapapahiya ang pamilya natin sa buong mundo. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Please be merciful, Sarah. Tiningnan ni Sarah ang kanyang ina nang may mga matang tila ba isang lawa na tuluyan ng naging yelo. Walang anumang emosyon ang gumalaw sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang babaeng dating naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat hapdi ng panunumbat ni Doña Magdalena ay tila ba naging mga tuyong dahon na lamang na nililipad ng hangin. Dahan-dahang binawi ni Sarah ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng kanyang ina, isang kilos
na tila ba huling pagputol sa pusod na nag-uugnay sa kanila. Bayad na po ako sa utang na loob ko sa inyo, Ma. Ang boses ni Sarah ay naging mababa, ngunit bawat titik ay tila ba isang pako na nakabaon sa katotohanan. Binayaran ko na ang lahat ng utang ko noong gabing iwan niyo ako sa ospital. Ang dugong dumanak mula sa anak ko na pinabayaan ninyo ang naging huling kabayaran para sa pangalang venerasyon. Mula sa araw na ito, wala na akong ina at wala na kayong anak. Ang bawat salita ni Sarah ay tila ba isang dambuhalang alon na lumunod sa huling pag-asa ni Doña Magdalena. Ang matanda ay napasandal sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila ba isang marahas na himutok ng isang taong nawalan na ng lahat ng kanyang itinatagong kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Gabriel ay pilit na nagmamakaawa habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang iginagapos ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig. Ang kanyang kayabangan ay tila ba isang baraha na mabilis na itinumba ng tadhana. "Sarah, please! Mag-usap tayo! Mahal kita, Sarah! Gagawin ko ang lahat!" Ang sigaw ni Gabriel na tila ba isang desperadong tinig sa gitna ng kawalan. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Sarah. Para sa kanya, ang lalaking ito ay isa na lamang aninong dahan-dahang naglalaho sa dilim. Si Isabela naman ay tila ba nawalan na ng malay sa sobrang takot. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang inaalalayan siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang ng mga ito patungo sa pintuan ay tila ba ang huling paglilibing sa lahat ng mga pasakit na idinulot nila kay Sarah. Naramdaman ni Sarah ang isang matinding paglaya na tila ba isang napakabigat na tanikala ang biglang nakalas mula sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang bawat hininga ay naging malalim at maaliwalas. Tumingala siya sa kisame ng bulwagan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi na nakasalalay sa pagpapasaya sa ibang tao. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa pintuan. Iniwan ng kanyang ina na nananatiling nakaluhod sa gitna ng kanyang sariling gumuho na palasyo. Paglabas niya ng mansyon, ang malamig na simoy ng hangin at ang marahang patak ng ulan ay tila ba isang banal na basbas na humuhuga sa lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Hindi na siya nilalamig dahil ang apoy ng kanyang bagong pagkatao ay sapat na upang bigyan siya ng init. Sa gitna ng kalsada, nakita niya si Ramon na naghihintay. Hawak ang isang payong na tila ba nagnanais na protektahan siya mula sa anumang uri ng unos. Lumapit si Sarah at sa bawat hakbang niya, ang anino ng pananakit ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag ng isang bagong umaga. Ngunit habang sila ay papaalis, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Tila ba isang huling hamon mula sa tadhana. Paano niya muling bubuuin ang isang pusong matagal nang nasanay sa pagkawasak at may puwang pangaba para sa isang bagong pag-ibig sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan. Ang bawat butil ng harina na lumilipad sa hangin ng bagong panaderya ni Sarah ay tila mga maliliit na alikabok ng pag-asa na dahan-dahang bumabalot sa kanyang bagong simula. Wala na ang mabigat na pangalang venerasyon sa karatula ng kanyang negosyo. Pinalitan niya ito ng Lola's Legacy, isang pagkilala sa kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ang init na nagmumula sa mga hurnuhan ay naging kasing tamis ng kanyang kalayaan. Sa bawat pagmamasa ni Sarah, naramdaman niya ang tibay ng kanyang mga bisig, hindi na bilang isang alipin ng tungkulin, kundi bilang reyna ng sarili niyang tadhana. Sa malayo, sa loob ng malamig at madilim na selda, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Gabriel. Ang matinding lamig ng semento at ang amoy ng kinalawang na bakal ay naging kaisa-isang kasama niya sa bawat gabi. Wala na ang kanyang mga mamahaling barong, wala na ang kanyang kapangyarihan, at wala na rin ang mga taong dati
sumasamba sa kanyang yaman. Ang bawat marahas na pagtiklop ng bakal na rehas tuwing oras ng pagtulog ay nagsisilbing mariing paalala ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nadurog at ang tanging natira sa kanya ay ang anino ng isang lalaking nabulag ng kasakiman, kinamumuhian ng mga kapwa niya bilanggo dahil sa kanyang kawalan ng dangal. Samantala, sa isang masikip at madilim na paupahan sa labas ng lungsod, nakatago si Isabela sa mga anino ng gabi. Ang kanyang dating nagniningning na kagandahan ay tila ba tuluyan ng kumupas dahil sa matinding takot at puyat. Sa bawat paghinto ng isang hindi pamilyar na sasakyan sa tapat ng kanyang tinitirhan, ang kanyang puso ay marahas na pumipintig sa kaba, nag-aalala na baka ito na ang mga loan shark na pilit na naniningil ng kanyang malalaking utang. Wala na siyang mga hiyas na maisusuot at ang bawat piraso ng kanyang marangyang nakaraan ay naibenta na para lamang sa isang pirasong tinapay. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang pagtakas mula sa sarili niyang mga pagkakamali. At sa gitna ng malawak at tahimik na mansyon ng mga venerasyon, si Doña Magdalena ay mag-isang nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang bawat sulok ng bahay na dati puno ng ingay at karangyaan ay naging kasing lamig na ng isang libingan. Ang malaking pulang karatula ng foreclosure na nakadikit sa kanilang bakod ay tila isang mapait na paalala ng kanyang ganap na pagkatalo. Wala nang lumalapit na mga kaibigan, wala nang sumasamba sa kanyang pangalan, at wala nang anak na handang lumuhod sa kanyang paanan. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing talim ng isang balisong. Hinihiwa ang kanyang kalooban sa bawat pag-alala niya sa mukha ni Sarah noong gabing itakwil siya nito. Ang kanyang huling savings ay tuluyan ng naging abo at ang tanging natira sa kanya ay ang huli at pinakamasakit na uri ng hiya, ang hiya ng pagiging mag-isa dahil sa sariling kalupitan. Ngunit sa loob ng panaderya ni Sarah, ang kapaligiran ay puno ng init at pagmamahal. Isang maliit na bata ang pumasok, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa mga makukulay na tinapay. Ngumiti si Sarah, isang tunay at payapang ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang isang mainit na tinapay, inilagay sa isang maliit na paper bag at iniabot sa bata nang walang anumang bayad. Ang pasasalamat sa mga mata ng bata ay tila ba isang banal na basbas para kay Sarah. Salamat po, Miss Sarah. Ang bango-bango po nito. Wika ng bata bago masayang lumabas ng tindahan. Sa bawat pag-usad ng oras, ang mga sugat ni Sarah ay dahan-dahang naghihilom. Ang pait ng nakaraan ay napalitan ng tamis ng bawat tagumpay na siya mismo ang bumuo. Wala na ang takot, wala na ang dusa. Sa gitna ng amoy ng bagong lutong tinapay at ang maaliwalas na sikat ng araw sa labas ng kanyang bintana, nahanap ni Sarah ang huling piraso ng kanyang sarili. Ang gulong ng tadhana ay tuluyan ng umikot, iniiwan ang mga makasalanan sa gitna ng kanilang sariling abo, habang ang mga tapat ay dahan-dahang bumabangon patungo sa isang umagang puno ng liwanag. Habang pinagmamasdan ni Sarah ang kanyang mga kamay na puno ng harina, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Ang bawat paghihirap ay naging mitya ng kanyang muling pagsilang. Ang lahat ay maayos na. Ang bawat utang ay nabayaran na ng tadhana at ang bawat luha ay naging kristal na nagpapatibay sa kanyang bagong buhay. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, ang panaderya ni Sarah ay nananatiling nakatayo, tila isang monumento ng isang babaeng piniling bumangon mula sa pagkawasak upang muling lumikha ng isang mundong puno ng lasa, kulay at pag-asa. Ang bawat paghampas ng asul na alon sa maputing buhangin ng dalampasigan ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan na naglalayong burahin ang bawat bakas ng pait sa alaala ni Sarah. 1 taon na ang lumipas, simula nang gumuho ang huwad na kaharian ng mga venerasyon.
At sa gabing ito, ang namumulang langit sa paglubog ng araw ay nagsisilbing saksi sa ganap na paghihilom ng kanyang sugatang puso. Nakatayo si Sarah sa harap ng malawak na dagat. Ang kanyang mahabang buhok ay malayang hinahampas ng hangin at ang kanyang mga mata na dati puno ng pighati ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng gintong sinag ng araw. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa anino ng utang na loob. Siya na ang malayang ibon na natutong lumipad matapos ang mahabang panahon ng pagkakagapos. Isang pamilyar na init ang naramdaman ni Sarah sa kanyang tabi. Hindi kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng dagat na humalo sa bango ng katapatan at respeto ay sapat na upang malaman niyang narito na si Ramon. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, ang kanyang mga hakbang ay banayad sa buhanginan. Tila ba nagnanais na huwag gambalain ang katahimikan ng sandaling iyon. Nang walang anumang pasabi, pinagsalikop ni Ramon ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang muling pagtibay sa pangakong hindi na muling mag-iisa si Sarah sa gitna ng anumang unos. Ang ganda ng dagat, di ba? Bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Para siyang humihingi ng paumanhin sa lahat ng bagyong pinagdaanan ko. Tumingin si Ramon kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-ibig na matagal nang naghintay sa tamang panahon. Ang dagat ay hindi humihingi ng paumanhin, Sarah. Ipinapaalala lang nito sa'yo na gaano man kalakas ang alon. Palaging may dalampasigang naghihintay para sa'yo. You found your shore, Sarah, and I'm just happy to be here with you. Dahan-dahang iniharap ni Ramon si Sarah sa kanya. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim, marahang iniyuko ni Ramon ang kanyang ulo at nag-iwan ng isang matamis at magaan na halik sa noo ni Sarah. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Sarah ay naramdaman ng matinding kilig na hindi nakabatay sa pagnanasa, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan. Ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata, dinarama ang huling bahagi ng kanyang paglaya. Nahanap na ba ni Sarah ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa pagpili na huwag nang maging biktima. Napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya? Napatawad ni Sarah ang kanyang sarili, ang pagpapatawad sa kanyang sariling kahinaan, at ang pagtanggap na hindi niya kailangang pasanin ang mundo para sa mga taong hindi marunong magmahal. Hinayaan na niya ang tadhana na humawak sa kapalaran ni na Gabriel, Isabella at ng kanyang ina. Para kay Sarah, ang tunay na katarungan ay ang pagbuo ng sariling kaligayahan sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Ang bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito ay dapat makaalam ng isang mahalagang katotohanan. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin para sa pamilya, kundi sa tapang niyang tumayo, bumitaw, at piliin ang sariling kapayapaan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Ito ay dapat maging isang payong na sumisilong sa'yo sa gitna ng ulan. Habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa abot-tanaw, nanatiling nakatayo ang dalawa sa dalampasigan, magkahawak kamay habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa kalangitan. Ang panaderya ni Sarah ay patuloy na magbibigay ng init sa bayan. Ngunit sa gabing ito, ang init na nararamdaman niya sa piling ni Ramon ay sapat na upang sabihing ang kanyang mahabang taglamig ay tapos na. Ang panahon ng paghilom ay dumating na at sa wakas, ang bawat hininga ni Sarah ay puno na ng purong pag-asa.